Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Mills channel, my new channel. Kalma, ako lang to. So ngayon po ay meron pa akong ibabahagi sa inyo na isang verse sa Bible. Dito po tayo ulit para magbasa po tayo ng Bible. Meron po akong i-share sa inyong verse. Kung nakikita niyo po ito po ay nandito po tayo sa Romans 10, verse 13. Ang sabi po dito ay, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." So mga kaibigan, ang ibig po sabihin yan, siguro naman naiintindihan po natin, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." So ibig sabihin po mga kaibigan, once na tayo ay, kasi ang ibig nga pong sabihin yan, hindi po sa relihiyon mga kaibigan, no? Hindi po sa relihiyon ang pagbabasa ng Bible, as long as tumatawag ka sa Panginoon, na galing sa puso mo, alam ng Panginoon na hindi lamang po sa nguso, kundi sa puso. So kaibigan, kailangan po nating tumawag sa Panginoon palagi. So kasi maraming nagsasabi na iba-iba kasi yung mga dala-dala ng paniniwala, bawat relihiyon. Pero ang totoo niyan mga kaibigan, ay sabi nga sa John 14:6, once na tumawag po tayo, mga kaibigan, mga kaibigan ko dito sa YT, once na tumawag tayo sa Panginoon, dapat kilala natin kung sino yung tinatawagan natin. Kasi po, once na tumawag po tayo sa pangalan niya, sabi nga dito sa John 14:6 po tayo, nasa 14:6, John chapter 14, verse 6, Jesus saith unto him, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Ang ibig sabihin po noon, mga kaibigan, hindi po tayo tatawag sa kung anumang relihiyon meron tayo. So sana po maintindihan po nating lahat, kasi ang dami pong relihiyon sa mundong ito. Pero ang alam niyo po ba, kung tayo ay naniniwala at nagbabasa sa Bible, hindi po tayo magiging mangmang. Wala po tayong takot sa kung anumang darating na mga pangyayari, mga dilubyo. Kasi alam natin na meron tayong Kristo na siyang tagapagligtas sa atin. Mga kaibigan, hinihingi ko po sa inyo ang puso ninyo, na sana ay maunawaan din natin na hindi po tayo sa relihiyon kumapit, kundi kay Kristo. Siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay para po sa atin. Binayaran niya po ang ating mga kasalanan. Sa mga nakakaalam po dyan, na malamang po marami pong nakakaalam sa atin na anong ginawa ni Kristo, pero hindi naman natin sinasampalataya dahil sa gawa, dahil sa relihiyon. So mga kaibigan, ang ibinabahagi ko po rito hindi po relihiyon, kundi si Kristo. Ako po ay may relihiyon, Baptist po ako. Baptist, I am saved. Last 2001, sa Laguna, sa Kabuyaw po ako tumanggap. Ibig sabihin, so kapag tinanggap ko ang Panginoon sa ating puso, may pananampalataya po tayo. Na once na may pananampalataya tayo mga kaibigan, wala kang takot sa anumang darating sa ating buhay. Alam niyo mga kaibigan, kunting testimony lang totoo lang po, kami hirap sa buhay. Paikot-ikot ng buhay namin, pero lagi ko pong iniisip na meron pong dahilan po lahat yan. Kasi kung halimbawa po, baka kung yumaman kami o yung magkapera, ganyan, baka magbago ang mga ugali namin, di ba? Parang ganun na rin yun na minsan kasi talaga dalawa lang pipiliin mo yung pera o yung pananampalataya mo. Kasi yun po yung nakakalungkot minsan sa tao. Hindi po, tumatawag sila pero hindi nila alam kung sino yung tinatawagan nila. So, ito pong binabahagi ko po sa inyo ay katotohanan na galing sa Bible. Hindi po ako magbabahagi dito para sa kasinungalingan, kundi galing sa Bible mga kaibigan. Kaya sana po ay magkaroon po tayo kung tayo po ay lahat ng luho, lahat ng gusto natin araw-araw na bibili natin, why not? How much more Bible po? Bumili lang po tayo ng Bible mga kaibigan. Alam niyo po ba, yan ang gabay natin araw-araw. Hindi po yung kayamanan natin, hindi po yung pera natin ang gabay natin. Wala po tayong maipagmamalaki sa Panginoon, kundi salita ng Diyos. Once na may salita tayo ng Diyos, kahit anong hirap, dilubyo, bagyo, o ano pa man yan, mga mangyayari pa, mga lindol, hindi ka po matatakot. Kasi marami po sa atin takot mamatay. Yun po yung katotohanan. Opo. Kaya kung ako, lagi kong binabanggit sa mga nakakakilala sa akin, na kapag kamatayan na ang binabanggit ko, wala pa akong takot. Anytime po. Kasi ang lagi ko pong iniisip, kapag kasi anak ka na ng Diyos, ang lagi po natin iisipin, anytime, kahit may pamilya ako, may mga anak ko, paano kung kukuhanin ako ng Panginoon, hindi ba?
So sana mag-isip-isip po tayo ng malalim kung gaano ka-advantage ng nagbabasa ng Bible, na tinanggap natin si Kristo sa puso natin, humingi tayo ng tawad. Ang kaligtasan po ngayon din, kung nakakarinig kayo ng salita ng Diyos ngayon din, kung ikaw po ay nakarinig ngayon at binuksan mo ang puso mo ngayon, na itong binabahagi ko po sa inyo, hindi po relihiyon, kundi ang Panginoong Hesukristo, na nagkatawang tao po siya para sa atin, pero marami po sa atin, maraming mga tao ngayon na pagdating sa salita ng Diyos, sasabihin nila mayabang. Hindi po. Kasi once na may alam ka po sa Bible, ibahagi po natin. Kasi sa totoo lamang po, napakahirap pong magbahagi ng salita ng Diyos pag ikaw ay ma-pride. Ang iniisip mo, meron ka ngayon. Iniisip mo, malakas ka pa ngayon. Paano po kung bawian na po tayo ng buhay ng Panginoon? Lagi po nating tatandaan, mga kaibigan, hindi po natin hawak ang buhay natin. Kaya sana po, ang ikli lamang po ng buhay natin. Marami po ngayon na takot mamatay. Baka minsan, kahit walang nagpaparamdam, pero isip niya lang yun, yung sinasabing may nararamdaman siya, may ganon. Alam niyo po, nasa isip lang po lahat yan. Abay, bawiin po natin sa panalangin. Tanggapin natin si Kristo bilang sarili nating Panginoon, tagapagligtas. Siya lamang po, si Kristo lamang po. Kaya sabi niya nga po dito, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Nga po mga kaibigan, sana tanggapin natin si Kristo sa puso natin na walang pag-aalinlangan. Madali lang naman po Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon kung ano man po yung mga nagawa natin kasalanan. Araw-araw po tayo nagkakasala, mga kaibigan. Kaya sana tanggapin natin si Kristo, humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Wala pong tao na perfect. Walang perfect na tao, kaya lahat tayo ay makasalanan. Kaya in Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So kailangan po nating maligtas, mga kaibigan. Meron po dyan, shall be saved. So kailangan nating maligtas, mga kaibigan. Ngayon pa lang na tayo'y buhay, nakakarinig pa tayo ng salita ng Diyos. Sana bigyan nyo ng pansin ang salita ng Diyos. Na sa tuwing may nagbabahagi sa inyo, pakinggan nyo po, magpakumbaba lang. Ang gusto lang ng Panginoon, magpakumbaba lang tayo. Yun po, mga kaibigan. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya tawagin natin si Kristo, tanggapin natin si Kristo sa ating puso bilang sarili nating tagapagligtas. Si Kristo lamang po ang tagapagligtas dahil may impyerno po, mga kaibigan. Ang impyerno po, meron pong impyerno, mga kaibigan, kaya tandaan natin, ang parusa ng Panginoon kung noon po na panahon ni Noah, tubig po, binaha niya po ito ng 100 taon po, mahigit, na puros baha ang nangyari. Ngayon po, marami na pong pwedeng gumawa ng submarine. Pwede na nilang gawin yun, mga submarine. Pero ngayon po, ang parusa ng Panginoon, apoy na hindi namamatay. Uod na hindi namamatay. Patutunayan ko po sa inyo yan. Ito po yung verse. Mga kaibigan, para maniwala kayo, na kapag tayo po ay meron po tayong hawak-hawak na salita ng Diyos, hindi po tayo matatakot. At tinanggap natin si Kristo bilang sarili nating tagapagligtas. Ito po, Revelation po, chapter 21, verse 8. Revelation, ito po, Revelation. Yan, Revelation 21, chapter 21, verse 8. Basahin ko po ha. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. Alam niyo po ba yung brimstone? Yan po yung napakainit po na apoy na hindi po yan namamatay. Which is the second death. Yun po, idinidiin ko po sa inyo. Yan po yung mga nakasulat dito kung sino po yung mga parurusahan. Yung mga parurusahan po, patungong impyerno. So yan pong lahat ng yan. Kapag yan ay hindi tumanggap sa Panginoong Hesukristo, sumampalataya, yan po ay pupunta ng impyerno. Sabi ni dito, which is the second death. Yan po ay hindi namamatay, apoy na hindi namamatay, uod na hindi mamamatay. Yan po yun. But the fearful, yung matatakutin. And unbelieving, yung hindi naniniwala, yung mga karumal-dumal, gumagawa ng kasamaan. And murderers, alam natin yung murderers, and warmongers. Sino yung mga warmongers? Mga bayaran, yung mga ganun po. And sorcerers po, mga sorcerers, alam po natin kung sino yan. And idolaters, ayan po kitang-kita po natin, nandito po, mga idolaters, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Idinidiin ko po sa inyo ulit, ang sumasamba sa Diyos-Diyusan po, may kaparusahan, patungong impyerno, kapag ikaw ay hindi tumanggap kay Hesukristo bilang sariling tagapagligtas.
Yan po ang mangyayari sa mga idolaters po and all liars. So alangan naman pong nagsisinungaling ako sa binabahagi ko, di po ba? So lahat ng mga kasinungalingan, mga sinungaling shall have their part. Yan ang mga pupunta pong impyerno. Part in the lake. Kalain niyo po, lake of fire po, which burneth with fire and brimstone. So yun po yun, ang mga parurusahan patungong impyerno. Kaya kung ikaw ay tumaas ang pride mo ngayon na nakikinig ka sa akin, I'm so sorry po. Hindi po ako ang nagsasalita, kundi binabahagi ko po sa inyo ang salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, sampalatayanan natin, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoong Jesucristo, tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Kaya ako po ay naniniwala na meron ka pong mapagpakumbaba na puso. Kaya sana tanggapin natin, sampalatayanan natin si Kristo, at sana po maniwala kayo na sa Bible po lahat ng katotohanan na dapat nating malaman. Lahat ng mangyayari, lahat ng mga ugali, andito po lahat. About family, nandito lahat sa Bible. Kaya wag po tayong maging mangmang sa salita ng Diyos. Nandyan po lahat kung ano yung mangyayari, kung ano yung darating, andito po sa Bible. Lahat po ng pag-uugali ng tao, nandito po lahat. Kaya sana po nakinig ka po ngayon na may pusong mapagpakumbaba. Kaibigan, kung hindi po ako mag-share sa inyo ng ganito, ano na lang po ang ihaharap kong mukha sa Panginoon pag ako ay namatay. Kasi papunta po akong langit dahil yun po yung pangako niya. Kapag ikaw ay anak, papunta kang langit. So kapag tinanggap mo si Kristo ngayon, pupunta ka pong langit. Hindi po magdadalawang isip. Patutungo po ako sa langit kapag ako ay kinuha niya na. So yun lamang po ang aking bahagi sa inyo mga kaibigan. Thank you so much for listening. Thank you so much mga kaibigan. And God bless us all. Bye.